Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang naging matalino sa pagharap sa kanyang damdamin. Siya ay si Lynette. Wala na kaming ama ni Ate Nelly. May asawa na siya at doon na sa Maynila naninirahan. Kaya kami na lang ni Inay ang naiwan sa probinsya. Pero umanaw din si Inay pagka-graduate ko ng college. Mula noon, kina-ate na ako pumisan. Sarap pala mag-bake ng cake ni Lynette. Totoo, Kuya Leandro? Oo, sabi. Okay na mo naman hanggang ngayon. Yan, makain pa rin ako. At lagi na tayong makakakain ng mga binake niya. Dahil nga, lagi na nating makakasamang kapatid ko. Yun. Okay na okay sa akin yun. Thank you, Kuya. Hindi ka naman dapat magpasalamat. Kapatid ka ng asawa ko, kaya dapat tulungan ka namin. Tama ang Kuya Leandro mo, Lynette. Isa pa, patatanggihan ko ba naman ang maganda kong hipag? Kuya, dumating ka na pala. Uy, ano, kumusta ang maganda kong hipag? Okay lang. Tinutulungan ko si ate sa mga gawaing bahay dito. Ganun ba? Kasi sa makalawa pa naman yung umpisa ko sa office na papasukin ko. At dahil dyan, may pasalubong ako sa'yo. Huh? Eto. Wow! Chocolates! Uy, kuya, mamahaling yun, oh. Okay lang yun. May pera naman ako eh. Ay, thank you. Lynette. Huh? 3 ang chocolates na yan. Oh, Ibig sabihin, ginawa kong 3 para may makain ka ng paulit-ulit. ating gabi na. Pero, di pa rin ako dalawin ng antok. Kahit na ayokong isipin, pilit na pumapasok sa isip ko si Kuya Leandro. Ay, bakit mo ganito? Parang sobra akong attracted sa kagapuan niya. At lalo ako nahuhulog sa kanya. Dahil ang sweet-sweet niya sa akin. Pero, mali ito. Dahil asawa siya ni Ate Aleli. Bakit naman hindi ka makakasamang mag-snack sa amin? Sandali lang naman tayo ni Digna. Ay, siya nga naman, Lynette. Don't tell me, ha? Susunduin ka uli ng bayaw mo. Oh, ganun na nga, Jimbo. Igno. Bakit ba lagi ka na lang sinusundo ng bayaw mo? Ha? Oo nga. Hindi ka na naman bata. Naalala lang niya ako, no? Alam kasi nila, ni ate na hindi pa ako matagal dito sa Maynila. Kaya pinayagan siya ni ating sunduin ako palagi. Uy, girl, Ano? huwag kang magagalit, ha? Bakit? Hindi rin tama na maging super close kayo ng bayaw mo, ha? Bakit nga? Baka isa sa inyo ang ma-fall or baka parehas kayong ma-fall in love sa isa't isa. Tama si Digna, Lynette. Tao lang kayo. Maaaring matukso. At ikaw, babae ka. Kaya dapat mas maingat. Di ba, Digna? Correct! Kaya, girl, dumistansya ka rin. Ang mas mabuti kung kay Jimbo ka na lang mapapalapit. Kasi binata ito eh. Pero yung Kuya Leandro mo, mahirap yun. Kasi asawa siya ng ate mo. Lynette, natagalan ka yatang Oo, lumabas. kuya, pasensya na ha. Kinausap pa kasi ako nung ibang office mate ko eh. Nasaan na yung kotse mo? Nandun sa kabilang side nitong building. Oo. Marami kasi nakapark dito. Punta na lang natin. Okay, sige. Halika na. Teka, kuya. Yung bewang ko, huwag mo ko hawakan. Ha?
Baka mamaya kung anong isipin ng mga makakakita. Lalo na yung mga office mate ko. Asawa ka pa naman ng kapatid ko. Tatawid lang kasi tayo kaya... Kaya ko pa, Kuya Leandro. Kahit di mo ko hawakan. Iyon ang problema ko din. Naku, yan ang nga bang inaalala ko noon pa, Day. Nagkaka-feelings ka na sa bayaw mo. At mukhang ganun din siya sa'yo. Ayoko naman ito eh. Gusto ko naman siya iwasan eh, pero paano? Pareho kami nakatira sa iisang bahay. Girl, umalis ka na kasi doon. Habang hindi pa huli ang lahat. Humanap ka ng ibang matitirahan. Ano sasabihin ko lalo na kay ate? Ayoko makalata siya eh. Ayoko masaktan ko ate ko. Ay, naku, girl. Mag-isip ka ng reason. Yun. Ay, kung ayaw mong masira ang buhay mo, Day. Maging ang pagiging magkapatid niyo ng ate mo. Ay, oo, sige, Lynette. Ay, naku! Yun lang pala eh. Maraming salamat po, Tita Laura. Mabuti nga yun nang may makasama ako dito. Ano, hindi ako gaano malungkot. Nalulungkot po pala kayo dito, Tita. Oo naman. Kasi nga yung dalawang pinsan mo parang nasa ibang bansa na. Kaya talagang matutuwa ako kung makakasama kita dito. Uy, ano bang meron? Bakit ang daming pagkain natin ngayon? Parang despedida raw ito ni Lynette. Ha? Despedida? Bakit, Lynette? Mag-a-abroad ka ba? Ay, hindi, Kuya. Lilipat na ako sa bahay ni na tita namin. Si Tita Laura. Bakit? Kasi kinausap niya ako na doon na tumuloy sa kanya para naman may kasama siya. Nasa abroad na kasi yung mga anak niya eh. Mabait ang tiya namin yon, Leandro. Isa pa, walking distance lang doon ang office ni Lynette, kaya okay lang din sa akin. Kung ganun, hindi ka na pala namin makakasama. Ay, sandali. Kukunin ko nga pala yung ginawa kong dessert natin. Excuse na nga. Okay. Lynette, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Para naman makakwentuhan pa rin kita kahit naroon ka na. Ay, naku, sorry, Kuya. Pasensya ka na. Ha? Pero mas mabuti kung kay Ate Aleli ka makikipagkwentuhan. Siya yung may karapatan sa panahon mo. Aleli, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Parang pasamon daigdig ah. Dumating na ako. Narito na ako. Bakit mo nagawa sa akin to, Leandro? Naging tapat naman ako sa'yo. Pinagsilbihan kita. Teka, ano na naman bang drama yan, Aleli? Hindi ka na makakapagkaila sa akin. Nakita ko kayo kanina ng babae mo. Pumasok kayo sa motel. Ha? Nung unang nang babae ka, pinatawad kita. Ngayon inulit mo na naman. Ang sumumutulag ka. Aleli, I'm sorry. Pagod na ako sa pag-unawa sa'yo. Pagod na ako. Yung palang dahilan. Kaya kahit narito tayo sa park, matamlay ka. Nagkahiwalay palang ate mo at ang bayaw mo. Oo, Jimbo. Awang-awa nga kami ni Tita Laura sa kanya eh. Kaya nga yung ginawa ni Tita, pinatira na rin si ate at yung pamangkin ko dun sa bahay niya. Paano yung bahay nila ng bayaw mo? Pauupahan ni ate para daw meron silang panggastos na mag-ina. Mabuti na lang pala. Sinunod mong payo ni Digna. Nakaipos ka sa babaero mong bayaw. Oo nga. At nagpapasalamat din ako sa Diyos at sa iyo
Dahil pinapaalalahanan mo rin ako. Lynette, ayokong mapahama ka. Mahalaga ka sa akin dahil nga mahal kita. Pero Jimbo, gusto ko pa sanang pag-aralan ang damdamin ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Okay, maghihintay ako. Ang importante, ngayon ay mas may chance na ako. Nagbunga rin ang paghihintay ni Jimbo. Dahil ngayon, kasal na kami. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay. Mapagtatagumpayan ang tukso kung ang tao ay magiging matatag at matalino. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Lynette. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong Technical, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalagang isinakripisyo ang tunay na itinitibok ng kanyang puso upang mapanatili ang respetong iniingatan para sa kanyang sarili. Siya ay si Veron. Nakapag-aral ako sa isa sa mga kilalang universidad dahil sa scholarship ng isang foundation na tumutulong sa mga estudyanteng tulad ko na nagtapos mula sa public high school. Dito ko nakilala si Arman na naging kaklase ko mula first year hanggang fourth year sa kursong computer science. Mabait si Arman, maginoo at masipag sa pag-aaral. Ang mga katangiang nagbigay dahilan sa akin upang tugunan ang pagtatapat sa akin ng kanyang damdamin sa kalaunan. Pero ang kwento naming dalawa, tulad din ng gasgas na kwento ng isang mayaman at mahirap na nag-iibigan. Ang ibig mo sabihin, magkahiwalay ang mga magulang mo, Veron? May iba na po kasing pamilya si Itay, tita. Ang nanay mo, ganun din. May iba na rin kinakasama? Wala po. Nang iwan po kami ni Itay, dalawa na lang kaming namuhay ni Inay. Oh, na-stress ako sa sitwasyon ng pamilya niyo. Pati tuloy sa pagkain, nawala na ako ng gana. Tatapatin kita, Veron. Hindi kita gusto para kay Arman. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, layuan mo ang anak ko. Pero Daddy, sinagot lang naman po ni Vero ng totoo ang tanong ni Mami tungkol sa parents niya. Ang punto ng mami mo, masalimuot ang mga ganyang sitwasyon. Ayaw lang niyang madamay ka sa isang magulong pamilya. Bakit, Daddy? Ano po bang problema kung galing sa isang broken family si Veron? Iba ang kinamulatan niya mula sa kanyang mga magulang. Natural na iba rin ang mga pananaw niya. Ang sistema niya. Dapat mo malaman na bawat wasak na pamilya may produkto, Arman. Magiging bahid lang sa pamilya natin ang pinagmulan ng babaeng yon. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng ating mga kamag-anak at kaibigan? Oh, Veron, tayo nang magkapunan, anak. Susunod na lang po ako, Inay. Teka, may
Umiiyak ka ba? Namumugto kasi yung mga mata mo. May kinalaman ba sa pagpapakilala sa iyo ni Arman sa kanyang mga magulang? Negatibo po ang pagtanggap nila sa akin. Lalo na nung malaman nila tungkol sa sitwasyon natin. Ayun na namang issue ng sirang pamilya. Ako kuminsan, ginagamit na lamang nilang dahilan yon para sa mga pansarili nilang interes sa kanilang pera. Sa dignidad nilang questionable. Dahil pa rin sa kanilang inaasal. Total, magbe-21 anyos ka na. At ito naman talaga ang plano namin ng daddy mo. Mainam pa ngang sa US mo na tapusin ang iyong kurso. Doon, mas maraming oportunidad. Higit sa lahat, maraming babae. Kaya ayusin mo na mga papeles mo. Para kapag nakabalik na kami roon, hihintayin na lang natin ang iyong takdang edad para sa proseso ng petisyon. Hindi na ko nakalaya sa mga restriction niyo, Mami. At iba naman sa babaeng dapat kong mahalin. Narinig mo ang desisyon ko. Kaya wala na tayong dapat pang pagtalunan. Mami, I'm sorry. Pero hindi ko kayang lumayo kay Veron. Mahal ko siya. Siya ang pumupuno ng mga pangarap ko. Pwes, sa ayaw at sa gusto mo, lalayuan mo siya. Veron! Veron, sandali. Huwag mo naman akong iwasan. Galing ako sa isang sirang pamilya, Arman. Hindi naman nakakahawa yun eh. Lalong hindi namamana ang isang broken family. Iba yan sa paniniwala ng mga magulang mo. Ang pinangahawakan ko, yung ibinigay mo sa aking karapatan na mahalin ka. Karugtong ka na ng American dream ng mga magulang mo, Arman. Green card holders sila. Ikaw ang kukumpleto sa kanilang mga pangarap. Veron, mahal kita. I want you forever. You and me. Araw-araw basta ang iniisip ko. Isang buhay na ikaw ang kasama ko. Iiwan mo pa rin akong kinukontra ang malulungkot na sandali. Dahil sa ayaw ko at sa gusto, kailangan ko makasanayan ng kirot na iiwan mo dito sa puso ko. Pero sana nga, lahat ng sakit na mararamdaman ko sa paglilimutan natin, kailangan kong tanggapin ang maluwag sa aking dibdib. Na magiging kwento na lang ang mga yun sa paglipas ng panahon. Aling Lena, ako na po magtutulak ng kariton nyo ng balot papunta sa kanto. Ay, maraming salamat, Alfred. Ang totoo, kanina pa nga ako hirap na hirap sa pagtutulak sa kariton na ito eh. Ano ba? Oo, kasi nga nagdagdag ako ng tindang sa malamig. Kapartner ka ako nito mga balot na tinda ko. Sige, tutulak ko na. Ay, salamat. Maganda pong idea yung naisip nyo Ay, oo. Malapit na kasi ang graduation ni Veron, kaya nag-iipon ako kahit papaano. Para naman sa ganun eh, may maipambili naman kami na mapagsasaluhan sa araw na yon. Ikaw ba? Kumusta na yung pagtatrabaho mo sa paggawaan ng mga aluminyo? Ayos naman po. Sumasapat naman pong kinikita ko sa pabrika para sa aking mga pangangailangan. Bukod po sa nakapagtatabi pa ako para sa pangarap ko makapag-enroll sa ladderized course na may kaugnayan sa trabaho ko. Alam mo, Alfred, yun ang gusto ko sa iyo. Hindi ka sumusuko sa iyong mga pangarap. Ginuhit ko na pong lahat sa mga palad kong mga pangarap ko, Aling Lena. Tulad ng mga oras, hindi po ako hinto sa mga pagsisikap ko hanggang sa matupad ko pong mga layunin ko.
parents mo. Arman! Alam mo mamayang gabi ang alis namin ng daddy mo pabalik ng US. Pero pinaghanap mo pa kami sa mabahong lugar na ito para lang makita ka. Mami, may mahalaga na po akong sasabihin kay Veron. At sa araw pa ng flight namin ng daddy mo? Bakit? Mas importante ba kesa sa amin ang sasabihin mo sa babaeng yan? Ma'am, please. Arman, sabi ko naman sa'yo, hindi ka na dapat pa nagpunta dito. Sige na, mama ka na sa kanila. Veron, Ano ba? Kailangan pa ba munang bigwasan ng lalaking yan bago umiwalay sa babaeng yan? Arman, mahuhuli kami sa flight namin. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Arman. Ano? Hindi ka pa rin ba talaga titilit yan? Talaga gusto mo akong subukin? May gusto kang patunayan? Daddy. Hindi ko naman masisisi ang mga magulang ni Arman para tutulan ng pag-iibigan nila ni Veron. Karapatan nilang hangarin ang para sa kapakanan ng kanilang anak. Pero, napakasakit sa akin na makita at marinig na pinagsasalitaan ng masasakit ang kababata mo, Alfred. Kung minsan, kaya po nasisira ang pagkakakilala sa mga pagkatao natin dahil na rin po sa mga maling kwento ng iba, Aling Lana. Isang malaking kasalanan na ba ngayon ang manggaling sa isang sirang pamilya na kailangang kapuutan, isumpa at huwag ibilang sa lipunan? Veron, tuloy ng pag-aayos ka ng mga papeles. Sakaling magkaroon ng go signal ang petisyon sa akin ni na Daddy at Mami. Matutuwa sila. Hindi sila mabibigo sa mga plano sa'yo. Lalo na, maganda ang kanilang layunin para sa iyong kinabukasan. Hindi ko inaasahan. Haharap ako sa ganito kahirap na sitwasyon sa pagitan nating dalawa. Tama lang na maglimutan na tayo. Dahil hanggat hindi ako bumibitiw sa ating relasyon, iisipin pa rin ng parents mo. Pera lang ang habol ko sa'yo. At ang oportunidad na makarating din sa Amerika. Alam mo kung gaano kita pinaglaban sa kanila. Pero kailangan ko rin ipaglaban ang aking karapatan. Kailangan kong pahalagahan at irespeto bilang tao. Dahil kung hindi ko pangangalagaan ang aking dignidad, sino pa gagawa nun para sa akin? Gusto kong malaman mo na napakasakit para sa akin ang paghihiwalay natin ito. Turuan mo ring lumimot ang iyong sarili. Sana nga, dumating ang araw na pwede ka nang magmahal ng malaya. At yung pwede ka ring mahalin ng malaya. Nagsinungaling ako nung sabihin ko kay Arman na madali ko lang siyang malilimot dahil ang unang-unang kong kalaban ay ang aking puso. Saan man ako dalhin ang aking mga pangarap? Mahalaga pa rin sa akin ang pagkilala sa karapatan kong umunlad bilang isang tao. Katulad din ng malaking respetong iniukol ko sa aking kapwa. Sa paraang hindi nakasasakit sa dignidad ng iba. Ako si Veron. Ito ang aking buhay. Bawat araw ay pagsubok sa katatagan ng mga sandali. Isang paraan kung paano natin haharapin ang masasakit na pangyayari. Kung paano tayo magiging higit pang makabuluhan pagkaraan pa rin ng masasakit na pangyayari. Mga nagsiganap, Susan Robles,
Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Veron. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang individual na halos gustong burahin sa isipan ang labis na hirap na pinagdaanan noong kanyang kabataan. Siya ay si Kaloy. Hiwalay ang aking mga magulang dahil wala namang maayos na trabaho nanay ko. Kung kani-kaninang na kaming magkakapatid ipinagkakatiwala para lang mabuhay. Minsan sa lola namin, sa tiyo, sa mga tiyahin, pati sa mga malalayo naming pinsan. Sa mga panahon yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pamilya. Dahil sa bawat puntahan ko, hirap at pasakit ang aking nararanasan. Gutom na ako. Hindi na naman ba ako tinira ng pagkain ni Chang? Teka, titignan ko kaldero kung may kanin pa. Oh, hindi pa nahugasan na kaldero. May tutong pa. Ito na lang ang kakainin ko. Yan, teka yung kawali. May tira pang mantika ng adobo. Ipapahid ko itong tutong sa kawali. Okay. Si Chong, galit na naman. Bakit kaya? Chong, bakit po? Walang hiya! Dari ko. Chong, bakit po? Sabi ko sa'yo, linisan mo na maayos yung sasakyan ko. O bakit may gas-gas yung salamin? Hindi ko po alam. Baka po yung mga nagtitrip na naman ng mga kabataan sa labas ang may kagagawa noon. Dari ko, Chong. Hiling ko sa'yo, basta nakaparada sa sasakyan ko sa labas. Babantayan mo. Chong, kasi... Huwag ka na sumabat. Ay, bakit? Ano na naman ginawa mo, Kaloy, ha? Hanapin mo yung din ang gumawa nun sa sasakyan ko. Pag hindi mo nakita, humanda ka sa akin. Chong, Naman, oo. Ikaw talaga, Kaloy, oo. Hindi ka na natuto. Chong. Kung anong sinabi sa'yo ni Leandro, sundin mo. Nang hindi ka nasasaktan. sawang-sawa na ako sa pagmamalupit ng mag-asawang ito. Buti pa, maglayas ako. Bahala na ako saan ako mapunta. Basta't mahalaga, makaalis ako sa bahay na ito. Kaloy! Nasaan na naman kaya itong taong to? Ay, hindi pa nakakapagluto ng almusal eh. Pati itong mga hugasin dito sa lababo eh, hindi pa nahugasan. Nako, ay talagang ginagalit ako ng damuhong ito ba? Kaloy! Ay! Oh, Leandro! Naglayas yata ang pamangkin mo. At bago umalis, dinutas pa yung gulong ng sasakyan natin. Ano? Kailan matitigil ang ulan na ito? Basang-basa na ako, pati ang suot ko. Hindi ko na rin alam kung nasa na ako. Masukal itong daan. Hindi na rin sementadong kalsada. May sasakyan. Ala, baka kaya katulad ng napapanood ko sa mga pelikula.
Baka kung anong gawin sa akin ng driver. Baka dalhin ako sa kagubatan tapos ilibing ako ng buhay. Ano ginagawa mo dyan? Ako po ba tinatanong nyo? Saan ka ba papunta? Halika! Sumakay ka lang rito. Ang sarap. Dahan-dahan lang. Wala na mga aagaw sa pagkain mo ba? Pasensya na po kayo. Talaga pong gutom na gutom ako eh. O, sige lang. Oo. Marami pang pagkain. Kumain ka lang. Dito ka na tumira sa amin, ha? Oo. Aampunin ka na lang namin. Totoo po bang sinasabi nyo? Oo. Hindi ka pa ba namin kilala pero alam namin ang mabuti kang tao. Salamat po. Teka. Kamo, pinagmamalupitan ka ng tiyahin mo? Yung pong chewing ko, madalas akong bugbugin kapag hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ko. Kaya ba may pasa ka sa braso? Oo. Anong year ka na ba, iho? 2 taon na po akong natigil sa pag-aaral eh. Ay, Huwag ka mag-alala, Kaloy. Tutulungan ka namin. Salamat po talaga. Maraming salamat po. Chang? Chang! Rowan! Chang! Ah. Pinabibigay po si tatay ng mga gulay. Naku, salamat. Sakto. Wala pa akong naiisip na lulutuin mamaya sa pananghalian. Ay, siya nga pala. May papakilala ako sa iyo. Sino po? Kaloy! Kaloy, halika! Sinong Kaloy? Ampo namin ang joiner mo. Kilala niyo ba yan? Baka mamaya magnanakaw yan. O kaya, Chang, bakit po? hindi naman pala mukhang magnanakaw. Kaloy, Ho. si Rowan, pamangking ko. Magandang araw, Rowan. Hello? Ay, Rowan, Po. baka naman pwede mo tulungang mag-enroll bukas sa eskwelahan niyo si Kaloy. No, wala akong problema, Chang. Kahit na ngayon eh. Ay, siya. Isasama ko siya ngayon sa bayan. Siyempre, kailangan niya ng damit at sapatos. Sige, Chang. Pupunta na lang po ako dito bukas. Ay, salamat, Rowan, Oh, Kaloy, Po. may kaibigan ka na kaagad dito. Hindi ka na malulungkot. Rowan, umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako sa bahay. Mamaya na. Maaga pa eh. Lumubog na ang araw. Mamaya madilim na sa daan. Matatakotin ka ba? Hindi Alam mo, nung sinabi ni Chang na may ampun sila, tapos hindi naman nila kakilala, ang una ko naisip, yung gaya sa mga pelikula ba na may inaampun, tapos yung ampun, magnanakaw pala, o kaya, psychopath, ganun. Talaga? Bakit? Ganyan din ang una ko naisip. Noon kay Chong, nang hintuan niya ako sa tabi ng daan. Totoo? Oo. Pareho yata tayong mahilig manood ng horror. Oo. Ang dami talaga natin pagkakapareho, no? Pero mabuti ka. Hindi ka nakaranas ng labis na hirap sa buhay. Kung ako lang ang papipiliin, ayoko nang balikan pa kahit sa alaalang mga panahong wala pa ako rito. Ang hirap eh. Mas madalas akong gutom kaysa busog. Sampal dito, sapok doon, suntok sa braso, batok, tadyak sa binte. Alam mo, masahol pa ako sa asong palaboy sa kalsada. Pero tapos na yun, Kaloy. Ngayon, maginhawa ng buhay mo. Tapos, may pamilya ka nang maituturing. Pero alam mo, Rowan, Hmm? minsan natatakot ako. Saan? Natatakot akong baka panaginip lang ito. O kaya, baka mawalang bigla sina Chang Nora at Chong Haner. Natatakot akong mawalan muli ng pamilya. Ng tahanang mauwian. Natatakot akong mawala ang mga taong nagmamahal sa akin.
Iner, magbihis ka na at makakain na tayo. Iner? Bakit? Naninikip ang dibdib ko. Ano? Nahihirapan akong huminga. Teka! Tatakbo ka na sa ospital! Iner! 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 Kalay! Kalay! Bakit? Ano yung iner mo? Hindi. Chong! Chong! Kaloy! Oh, Kaloy! Chong! Chong! Oh, Chong! Nandito ka? oo, kararating ko lang. Chong! Teka, bakit mo ko niyayakap at saka... Teka, bakit ka umiiyak? Bakit ba? Ano nangyayari dyan? May, itong si Kaloy, na naginip yata. Pasensya na po kayo. Binangungot ka ba? Ay, dito ka kasi nakatulog sa sope. Pagod na pagod ka yata dyan sa ginagawa mong research paper. Chong! Chang! Ingatan niyo palagi ang katawan niyo, ho. Kapag may nararamdaman kayo, magpadoktor kagad kayo. Huwag niyo papabayaan ang sarili niyo. Hindi ko kaya mawala kayo. Ano ito? Ay, bakit ka humagulgul dyan? Diyos ko naman. Nanaginip ka ba na may sakit kami ng tiyo mo? Malakoy, huwag kang mag-alala. Malakas pa kaming dalawa. Malakas pa kami sa kalabaw. Eh kung hanggang ngayon iniisip mo pa rin na baka bumalik ka sa dati mong buhay noon. Ay nako, Kaloy, iho. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka na mawawala ng pamilya. Naririto kami ng tiya mo at hanggang nabubuhay kami, kasama mo kami. Ha? Salamat po, Chong. Chang Nora, salamat po. Ay, tama na nga yan. Ang mabuti pa, kumain na tayo ng hapunan. Oh, siya, sige. Mabuti pa nga. O, tayo na. Kain na. Iner, magustuhan kaya niya to. Uy, sabi ko naman sa iyo hindi naman pihikan si Kaloy. Jack, masusurpresa siya. Kasi sabi natin, wala tayong inihanda kahit ano para sa kanya. Uy, ayan na siya. Papasok na sa sala. Ayan. Nakauwi na po ako. Happy birthday! Nagulat naman ako sa inyo. Nagulat ka ba? Akala ko ba wala tayong handa kasi may pinagkakagastusan si Chong. Aba, hindi pwedeng wala. Oo. First birthday mo rito sa bahay. Ano ka ba? Tama. O, sige na. I-blow mo na ang candle, ha? Ay, sandali lang po! Ay, ayaw mo. Roman! Kanina ka ba namin hinihintay? Akala ko hindi ka na darating. Ako, hindi pwedeng hindi, Chang. Oh, sige na. Blow mo na yung candle, Kaloy. Kunan kita ng video. O, sige na, anak. I-blow mo na ang kandila. Okay. Oh. Yay! Oh, kain na na. Happy birthday, Kaloy! Oh, regalo ko sa'yo. Ano ito? Mamaya mo nabuksan. Putol na kamay ito na may dugo, ah. Kung wala nga palang gagawin bukas, sa makalawa, showing na yung part 2 nung paborito nating horror film. Manood tayo. Oh, talaga? Sige pa. Chang. Narito kami. Ay. Baka nakakalimutan nyo na may ibang tao rito. Chang. Chang naman eh. Oy, Stoy, kumain na muna tayo, ha? Baka gutom lang yan. Tayo na. Oh. Tahanan, pamilya, pagmamahal. Ito ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos matapos ang mahabang panahong pagtitiis at paghihirap. Totoo palang walang permanente. Kahit ang mga mas salimuot na pinagdaraanan natin, darating at darating ang panahong matatapos din ang ating mga pagdurusa. Ako po si Kaloy at ito ang aking buhay. Walang taong hindi numaraan sa hirap at pasakit. Ngunit, kailangan lamang nating tandaan na kung may pagdurusa, meron din namang ginhawa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Junel Banamin, Jun Ligaspi,
Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Chloe. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Miar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na takot sa pakikipagsapalaran tungo sa dagumpay. Siya ay si Aida. Takot ako sa mga pagsisikap na walang katiyakan sa lungsod. Siguro'y dahil nakikita ko ang naging resulta ng pakikipagharimulan ng aking mga kalugar para sa kanilang mga anak. Napawang kabiguan lamang ang mga sinapit at ang katotohanang hindi ako makabitaw sa mga kasaysayan ng nakaraan na hanggang sa ngayon pilit ko pa ring pinaninindigan. Doro, papasok na ako dyan sa loob, ha? Nagluto ako ng sinampalukang manok. Kaya ito, dinalang kita ng isang mangkok. Nagdala na rin ako ng kanin para kako hindi ka na magsaing. Lalapag ko rito sa lamesa mo. Maraming salamat lagi sa pag-aalala sa akin, Felix. Sino pa ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo rin. Mabuti pa kumain ka na. Sige, habang mainit pa ito sabaw ng sinampalukan. Ang totoo, kinatatamaran ko na ang buhay. Huwag kong sinasabi yan. May sarili kang lupang sinasaka. May sariling bahay na tinitirahan. Kahit paano, mapalad ka pa rin masasabi. Kung hindi siguro ilagaw sa akin ng kanyang mga pangarap ang anak ko, Felix, para akong inilibing ng buhay, kapalit ng kanyang mga ambisyon. Helen, ang sabi ko'y mamitas ka na ng mga kalamansi ibebenta natin sa bayan. Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Sandali lang po, Nay. Inaayos ko lang po itong mga requirement ko na kakailanganin ko para sa pag-a-apply sa kolehiyo sa Maynila. Ano ka mo? Anong sinabi mo? Luluwas po kasi kami bukas ni Levi, papuntang Maynila. Mag-a-apply po kasi kami sa isang kolehiyo doon, kung saan naroroon yung mga kursong gusto namin. Software engineering po kasi ang gusto kong kunin, Nay. Hindi ba sinabi ko sa iyo sa trade school sa bayan ka mag-aaral ng vocational? Po? Narinig mo ako, ha, Milen? Sa trade school ka magpapa-enroll sa pasukan. Pero Itay, wala po sa trade school yung kursong gusto kong kunin. Puro maikling kurso lang pong naroon eh. Maritime course pong gusto ko. Wala akong itutustos sa kursong gusto mo. Lalo na sa ambisyon mong pag-aaral sa Maynila. Tay, ako na po ang bahala sa sarili ko sa Maynila. Marami po akong mapapasok ang trabaho noon para maging self-supporting ako. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Kaya payagan niyo na po ako. Pagkatapos tutubukan na rin na sungay at buntot sa pagtira mo sa Maynila. Tay, Susumagin mo na rin ako pagdating ng araw. Dahil matitigas na rin ang iyong mga pangangatuwiran. At ang pinakamasaklap ang pwedeng mangyari, kalilimutan mo na ang ugat ng iyong pinagmulan. Ang gusto ni Inay, kumuha na lang ako sa trade school ng short course sa pagtatanim at pagpapalago ng mga prutas at gulay. yan din ang ipinipilit sa akin ni Itay. Maikling kurso rin sa agricultural crops production.
Ang lagi nilang sinasabi, para rin daw sa magandang kinabukasan natin. Kapag napagyaman natin ang mga lupang minana pa nila sa kanilang magulang. Kung talagang gusto nilang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, bakit hinahadlangan nila ang mga pangarap natin? Bakit ayaw nila tayo makapag-aral ayon sa mga gusto nating makamit sa ating mga buhay? Ako, tuwing dadaan talaga tayo rito, Gloria. Nalulumo ako kapag nakikita ko ang bahay ni Doro. Pinangangatawa na nga kasi niya yung kalungkutan. Tignan mo, oh. Ang dilim sa loob ng kubo niya. Mano man lang magsindi, kahit isang kandila. Para naman lumiwanag siya doon sa loob. Ewan ko ba naman sa taong yan? Pati mo yung bukid niya. Inayaan na niya nakatiwangwang. Puro damon ligaw na nang huli ko makita. Ay, sayang na sayang yung lupa. Kung tinamnan niya yon, o di sana kasabay natin siyang aani ngayon. Ay, nawala na nga kasi siya ng gana sa buhay. Buhat nung magpunta sa Maynila yung anak niya para raw mag-aral. Kung bakit naman kasi yung bata na yon mula nung umalis, abay, hindi na nasilip ang ama. May iniwan ng cellphone number. Hindi naman makontak ni Kuya Felix. Ay, sus, talagang ganun. Palaging nagbabago ang buhay. Gayon din yung mga tao sa paligid. Pero hindi naman yung dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Sinasayang niya yung mga panahon niya. Maraming bagay pa po pwedeng niyang gawin, lalo na para sa sarili niya. Doro, ako uli ito. Dinalan uli kita ng pagkain. Tutuloy na ako, ha? Sabi ko na naman sa'yo, huwag mo na akong dalang palang kung ano-anong pagkain. Sinusuka ko lang din kasi ang mga kinakain ko. Ayoko lang kumain dahil palang ayaw nang tanggapin ang sikmula ko. Paano nga nagpapalipas ka ng gutom? Naku, masama na yung ubo mo. Maigi yata samahan na kita sa health center para makapagpagamot ka ron. Hindi na. Ayoko rin lamang gumaling. At gusto ko lumala na itong kalagayan ko. Para mamatay na ako. Gusto ko na talagang mamatay, Felix. Ayan ka na naman Nawawalan ka na naman ng pag-asa. Kaya nga lagi kitang pinupuntahan dito para madama mong hindi ka nag-iisa. Karamay mo ako. Nandito lang ako. Salamat. Pero ramdam ko na ang nangangapos ng hininga ko. May mga oras na hirap na ako. Sana nga isang araw hindi na ako magising. Akin na sabi yung mga papel na yan, Milen. Ibigay mo sa aking lahat. Hindi ako nagbibiro. Pupunitin ko lahat ng mga yan. Kapag nagpilit kang lumuwas ng Maynila ngayon. Pero Nay naman ngayon po yung huling araw para makapag-submit kami ni Levi ng requirements doon sa universidad na pinag-a-applyan namin. Kung hindi po kami makakalmas ngayon, sayang naman po yung magandang pagkakataon na yun. Sasabihan ko si Kuya Felix, hindi kayo dapat makaalis ni Levi. Nay! Alam ko naman po kung ano yung kinakatakot ninyo Yung mawalan kayo ng taga-tanim at taga-ani ng mga kalamansing, sabi nyo nga, pinagkukunan natin ng kabuhayan simulat sa pool. Pero Nay, gusto ko po maging isang software engineer. Gusto ko po maranasan ang pag-unlad ng teknolohiya, ang pag-unlad ng mundo. Ako ang pakinggan mo, Milen. Dito sa lupang ito na kinatatayuan mo, nandito ang mga pangarap ko para sa iyo. Kaya wag mong alisin sa akin ang pag-asang yon.
ama mo ko, Levi. Maaaring hindi mo nauunawaan ang mga mararamdaman ko kapag umalis ka. Dahil mas matimbang sa iyo mga pangarap mo. Itay, kasama ko po kayo sa mga pangarap ko. Kahit kailan, hindi po ako nagplano para sa sarili ko lang. Hindi ko po pwedeng baliwalayin ang inyong mga paghihirap sa pagpapalaki sa akin. Pero paano kung nahuwili ka na rin sa buhay lungsod? At hindi ka na bumalik din eh. Matutulad din ako kay Doro na naiwang nag-iisa sa kanyang kubo. Nagkasakit at namatay na lang sa kanyang higaan. Napakasakit isipin yun, Levi. Alam mo, Aida, nang pumasa ang anak ko sa isang scholarship program sa Canada, nakaramdam ako ng tuwa para sa kanya. Pero, nakaramdam din ako ng lungkot para sa sarili ko. Kasi nga napalayo siya sa akin na malayong malayo. Pero naisip ko rin sa huli, may pangarapan ako para sa kanya. May pangarap din naman siya para sa kanyang sarili. Ako'y natatakot pa rin sa maaaring kahinatnan niya sa Maynila. Lalo na't babae siya. Pero dapat di natin tanggapin. Hindi tugma ang mga pangarap natin para sa ating mga anak, Aida. Kailangan nating kilalanin ang mga gusto nilang marating sa kani-kanilang mga buhay. Hayaan nating mahanap nila ang mga sarili nila. Siguro nga, dapat na akong bumitiw sa nakagisnan ko sa aming mga magulang. Nasa lupa lang na ito umiikot ang buhay. Nalimutan kung maaaring dito man magsimula ang iyong mga pangarap. Pero maaaring hindi naman dito magtapos. Tay, pinapayagan niyo na po akong lumuwas ng Maynila. Po, May extension pa naman doon sa ina-applyan yung Universidad ni Milen, di ba? opo. Kaya makakahabol pa po kami ni Melen. Sige. Bukas ng umaga, ihahatid namin kayo ng tiyang Aida mo sa terminal ng bus na papaluwas ng Maynila. Maraming salamat po, Itay. Pangako, wala pong magbabago sa pagitan ng mga pangarap ko at pagmamahal ko sa inyo. Para po sa ating dalawang lahat ng pagsisikap na gagawin ko. Ang inayo. Hindi na matapos-tapos ang mga luha. Oy, Belen, yung laging biling ko sa iyo, ha? Maging matapang ka sa buhay Maynila. Mabilis ang takbo ng buhay roon. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kaya ko po ang sarili ko. Paano ba ako mapapanatag sa pagkakalayo natin ito? Pangako po. Palagi po akong uuwi dito sa baryo. Ito pa rin mga pangako mong yan, anak. Opo, Nay. Palagi rin kitang hintayin. Sino nga ba ang hindi sumusubok sa buhay na walang katiyakan? Pero ang tiyak, lahat tayo ay may pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. At dapat nating tingnan ang mas malawak na mundo para sa ating mga anak. Para sa kanilang mga sariling pagkakakilanlan. Para sa kanilang mga sariling layunin. Nagulat nga ako sa naging mabilis na takbo ng panahon. Huling semester na pala ni Milen sa software engineering. Naghahanda na siya sa kanyang pagtatapos. Tulad ni Levi, na nasa kanyang on-the-job training na rin sa kanyang maritime course. Ngayon ko nauunawaan ang kahalagahan ng kaisahan ng damdamin ng isang magulang at ng isang anak sa pagtupad ng mga layunin. Ako si Aida, at ito ang aking buhay. Ang mga pangarap ang nagtutulak sa atin
upang humubog ng isang buhay na may direksyon dahil sa kagandahan ng mga ito. Nagsisimula ang isang magandang kinabukasan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, June Ligaspi, at Rosana Villegas sa papel na Aida. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang dalaga at kung paano niya natutuhan na higit na mas mahalaga ang kagandahang loob kaysa sa pisikal na kanyuan ng isang tao. Siya ay si Anika. Anika ang pangalan ko. Pero ni minsan, hindi ako tinawag ng mga nakakakilala sa akin sa totoo kong pangalan. Dahil ang tawag nila sa akin ay Pango. Kaya mula nung nag-aaral pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko na pagdating ng panahon, magpapa-nose job ako at ipakikita ko sa kanila na higit akong maganda kesa sa kanila. Ano sa tingin mo, Hana? Maganda pa itong bago kong glasses? Hoy, mahal to ah. This is what you call transition glasses. Umiitim ito kapag mainit. Parang nagiging shades. Tapos may anti-blue light din to para maprotektahan ang eyes natin from the radiation. Ah, okay. Maganda. Gusto ko rin yan. Dapat pinalagyan mo ng tali, Anika. Ano? Sabi ko, dapat pinalagyan mo ng tali ang salamin mo. Bakit? Para hindi malaglag. Kasi wala kang nose bridge, oh. Oy, Bal, ano na? At least, ako, nose bridge lang ang problema ko. Eh, ikaw, ang baho ng hininga mo. Ew! Ang may imburnal. Ano sinabi mo? Oo, huwag ka nang kumibo kaya, no? Totoo tama naman yung sinabi ko eh. Tama na kayong dalawa. Magsisimula na naman kayo eh. Talo niyo pa yung mga teenager kung mag-ukrayan. Umilas nga kayong professional. Nasa trabaho tayo eh. Ha? Mga disente naman kayong tao. Wow! Akala mo naman kung sinong napaka-prim and proper mo. Pero pwede mo pang ibalik yan sa paggawa ng salamin, Anika. Para naman huwag malaglag. Sayang yan. Val, ano ka ba? Di ka ba titigil? Oo na. Alam mo, umanda ka sa akin, Bal, ha? Kapag naipaayos ko tong ilong ko, talagang huyo ka sa akin. Ha? Yan! Nakapaghulog na ako sa savings account ko. Konting-konti na lang, makakapagpaayos na ako ng ilong ko. Anika? Ma, bakit? Juan, may pera ka ba dyan? Ho? Bakit? Hira muna ako. Yun naman ay kung may pera ka lang. Eh, bakit nga po? Pambili ng gamot ang kuya mo. Minsan kasi, sumasakit pa rin yung binti niya pagkatapos siyang operahan. O eh, bakit? Yung asawa niya? Alam mo naman, marami pang ibang pinagkakagastusan ng mag-asawa. Yung 3 nilang anak, nag-aaral na. Kaya to the rescue ka na naman. Ay, naku. Tulungan na muna natin sila. Kasi na maaksidente sa motor ang kuya mo. Napakarami nilang ginastos sa ospital. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nakakabangon. O eh, bakit? Kasalanan ba natin nagkaganyan si kuya? Eh, siya ang hindi nag-iingat eh. Kung magpatakbo kasi ng sasakyan, palaging harurot. Anika, hindi naman ginusto ng kuya mo ang nangyaring aksidenteng yun.
Wala akong pera, Ma. Ay, Manghiram na lang kayo sa iba. ay, siya. Sige. Tutulong ako sa iba, tapos sarili ko. Hindi ko matulungan. Ako, bago kayo. Sarili ko muna. Hi, Wency! Kumusta? Magaling ka na ba? Baka naman you need more rest pa. Oo, ayos na ako, Anika. Na-miss ka namin dito sa office. Gusto mo sabay na tayo mag-lunch mamaya? Ayos lang naman. Sabay din kami ni Bal eh. Sama ka na lang sa amin. Ay, sige, huwag na. Kami na lang ni Hana ang kakain together. Ay, siya nga pala. If you need help sa mga backlogs mo sa trabaho, nandito lang ako. And I'm willing to help. Sige. Salamat, Anika, ha? You're welcome in advance. Sorry ho. Walang yaka waitress ka. Hindi ka ba marunong mag-ingat, ha? May trabaho pa ako from 1 to 5 p.m. Anong gusto mo mangyari? Pumasok ako sa opisina na ganito ay tsura? Tingnan mo! Yung kulay puti kang blouse, kulay brown na dahil sa kape! Hindi na ako nagpipigil, baka kanina pa kita sa bunutan eh! Anika, tama na yan. Hindi naman kasi niya sinasadya. Ang sabihin mo tatanga-tanga yan! Waitress ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos sa trabaho mo? Tama na. Halika na. Oh, ano nangyari? Wency, Nandito rin pala kayo? Anika, Ay, naku, nakakainis! natapunan ka ng kape? Oo! Paano tatanga-tanga kasi yung waitress na yan? Uy, konti lang naman Matutuyo rin yan, mamaya. Buti nga, kape lang eh. Hindi sabaw ng malansa. Masyado mo naman pinalalaki yung problema. Pwede ba tumigil ka? Hindi ka kasali sa usapan, ha? Sabi nga dyan! Ay, nako. Alam mo kung anong pangit kay Anika? Ha? Hindi naman talaga ilong niya eh. Kundi ang ugali niya. Anika, Oh, bakit kuya? Kung manghihiram ka ng pera, wala akong ipapahiram sa'yo, ha? hindi. May pakikiusap sana ako sa iyo eh. Ano yun? Magpapacheck up kasi ako bukas. Sasamahan ako ng ate mo. Total, Sabado naman, baka pwedeng ikaw munang magbantay sa mga pamangkin mo. Ayoko. Anika, Ang kukulit ng mga anak mo, kuya. At saka tiyak, pipila kayo sa klinik. Baka abutin na naman kayo ng hapon. Rest day ko bukas. At gusto ko mag-rest. Ayoko ma-stress. Ako na lang, Ronel. Ayan naman pala ang Wonder Lola eh. Maiwan na kita, kuya. May lakad pa ako. Ronel, ma, pagpasensyahan mo ng kapatid mo, ha? mula nung bata pa siya, hindi na nagbago si Anika. Kapag ayaw niya, ayaw niya. Kapag gusto niya, gusto niya. Ewan ko ba kung bakit ganyan siya? Parang wala man lang malasakit sa ibang tao. Siguro ho dahil sa mga pangungot niyang naranasan niya noon. Bata pa lang, tampulan na siya ng tukso. Madalas tinatawag siyang ampon kasi ibang mukha niya sa amin eh. Naging manhid siya para protektahan ang sarili niya sa mga masasakit na salitang sinasabi ng ibang tao sa kanya. Pero nawala naman siya ng pagpapahalaga sa mga taong tanggap siya. Kahit sino man siya at anuman ang kanyang itsura. ha? Anong sabi mo, Anika? Sabi ko, I have saved enough money. Kaya magpapayos na ako na ilong ko. Nag-file na ako ng leave. Ganon? Oh, Okay. bakit parang hindi ka man lang excited for me, girl? Okay lang ba sa'yo kung
magiging honest ako? Oh, oo naman. Bakit? Ano ba gusto mo sabihin? Alam mo, nung first time kitang nakita, ang first impression ko sa'yo, matalino at disenteng tao. Ay, totoo naman. Di ko napansin na may problema yung ilong mo eh. Kahit na nung matagal na tayo magkasama, hindi ko nakikita na ang ilong mo bilang kapintasan. Kasi naman, mababa ang standard mo sa beauty, girl. Nung tumatagal at lalo na kitang nakikilala, alam mo kung anong na-realize ko? Masyado ka nakatutok sa physical mong itsura. Kaya hindi mo nakikita, nagiging pangit ka na. Dahil sa pag-uugali mo, sa pakikitungo mo sa ibang tao, sa pagsasalita mo. Hana? Kahit na hindi ka magpa-nose job, maganda ka. At mas gaganda ka kung magiging sensitibo ka sa mga binibitiwan mo salita at sa pakikibagay mo sa ibang tao. Kaya kung ako sa'yo, yung libo-libo mong naipon para sa pagpapagawa ng ilong mo, gamitin mo na lang sa mas makabuluhang bagay at ang pag-aksayahan mo ng panahon, ang pagsasaayos ng relasyon mo sa ibang tao, sa pamilya mo. Yun ang mas mahalaga, Anika. Ang katawan natin, kapag tayo namatay, kahit gaano pa kaganda, uuurin lang naman. Pero ang ugali natin, ang mga nagawa at nasabi natin sa kapwa, yun ang habang buhay natitimo sa kanilang puso at alaala. Oh, Anika. Kanina ka pa dyan nakatulala. Malamig na ang pagkain mo, hoy. Nilalangaw na yung kape mo. Ma, Bakit? pangit ba ako? Ano? Sabi ng mga kaklase ko noon, ang pangit-pangit ko raw. Kaya wala ako ibang pangarap noon, kundi ang maging maganda. Walang ina magsasabing pangit ang kanyang anak. Para sa amin, ang lahat ng sanggol na aming iniluwal ay maganda. Dahil biyaya sila ng Panginoon. Pangit ba ugali ko, Ma? Anika, Kung ang ugali ko ang pagbabasehan, magiging proud ba kayo sa akin? Hindi nyo na kailangan sumagot. Buntong hininga mo pa lang, alam ko na ang ibig mong sabihin. anak, ito lang ang tatandaan mo. Mahal at tanggap ka namin ng mga kapatid mo. Lalo na ng Kuya Ronel mo. Mahalaga ka sa amin, Anika. Ano to? Bagong sopa at bagong TV? Ayos ba, Kuya? Akala ko sa ibang bahay ako nakapasok eh. Gula-gulanit na yung sofa natin, kaya sabi ko, mas mabuti pa bumili na ng bago. Ayos. Makakapanood na ako ng basketball. Matagal na palang sira yung TV natin eh. Hindi kayo nagsasabi sa akin. Plano sana naming maghahati ni Mama para makabili eh. Mula ngayon, kapag may problema dito sa bahay, sabihin niyo na lang sa akin, Kuya. Baka makatulong ako. Ha? Ay, siya nga pala, oh. Eto, konting halaga lang yan. Ha? Gamitin mo na yan sa susunod mong check-up. Naku. Kumusta na nga pala yung binti mo? Makakalakad ka pa raw ba ulit? Kailangan lang ng therapy. Salamat dito, Anika. Malaking tulong ito. Kuya, pasensya ka na ha. Mula ngayon, susubukan kong mas maging mabuting tao. Alam kong mahirap, pero alam ko, kaya ko. Dahil naririyan kayo. Hindi bigla ang pagbabago ang nangyari. Dahan-dahan, paunti-unti. Hanggang sa mas naging aware na ako sa ugali ko
at sa perception ng ibang tao sa akin. From selfish, sinusubukan ko na ngayon maging selfless. Tama si Hana. Hindi ang panglabas na kaanyuan ang problema ko, kundi ang aking pag-uugali. Ang itsura natin, maaaring maremedyohan, pero kapag hinayaan natin maging masama tayong tao, mahirap nang magbago, unless sisikapin mo talagang magbago. Ako po si Anika, at ito ang aking buhay. Ang tunay na kagandahan ay nakikita sa kung gaano kabusilak ang puso ng isang tao. Pakarigsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, James Quaton, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Anika. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Puyar. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanong, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.